Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Kung palagi ka ring nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPG's Batang Quiapo dahil natakasan nila Tanggol, Marcelo, Martinez ang mga kapulisan. Dumating sila Marcelo at Tanggol sa kanilang hideout. Nawala sila Amanda at Supremo kasama ang mga kasamahan lahat nito dahil itong si Amanda ay kontra niya talaga. Ayaw niya talagang maniwala sa naturang grupo at mismong kay Tanggol hindi nga daw siya dapat susunod. Talagang hinihikayat niya itong si Supremo na wag maniwala kay Tanggol dahil matigas nga daw ang ulo ni Tanggol at baka sila ay mapapahamak at sila ay maubos matusta. Ngunit ayon kay Primo, kailangan unawain nga daw umano itong si Tanggol sapagkat bata pa nga daw ito, pabugso-bugso nga daw ang desisyon, paiba-iba. Kaya itong si Marcelo dumating nagalit kung saan ay agad niyang tinanong kung nasaan na sila. Agad namang sinabi ni Maduna at itong si Makasantos umalis daw sila Primo at Amanda dahil naiinip sapagkat si Tanggol ay matigas ang ulo, may sariling desisyon. Agad namang nagalit itong si Marcelo dahil sinabi ni Maduna na hindi nga daw umano karapat-dapat at mahirap na magiging katrabaho ang mga iyon sapagkat matigas ang ulo. Habang itong si Marcelo ay biglang nagsalita, kailangan wag daw sirain ang kanyang diskarte. Kaagad napapatanong si Marcelo kay Tanggol kung alam ba nito kung saan ang kanilang hideout dahil magpapasama siya at kausapin ang lahat. Maya't maya ay dumating sila Tanggol habang itong si Amanda ay nagkikipaggulo na rin. Siya ang unang napakagulo sa naturang grupo. Ayaw na ayaw niya kay Tanggol. Siya nga ang nagsasabi na nagkagulo-gulo nga daw umano, ngunit siya lang din mismo ang nagbigay gulo sa naturang grupo dahil ayaw niya lang talagang sumunod kay Tanggol sapagkat takot itong matusta. Sinabihan pa nga ang mga kaibigan ng ating bidang si Tanggol, kaya nga daw positive ang kanilang sinasabi. Mabait si Tanggol dahil kaibigan nga daw nila si Tanggol, kaya tahimik silang lahat. Maya't maya ay dumating si Marcelo na parang tigre. Galit na galit, sinigawan si Amanda. Napahuy lang naman itong si Marcelo, sabay sabi at tila minaliit ulit ang kanilang grupong napakaliit. Agad namang sumagot itong si Amanda, hoy nga raw din mag-aaway na sana ang naturang grupo. Pero biglang nagsalita si Tanggol, tama na nga daw umano dahil wala nga daw umanong patutunguhan pag sila ay mag-aaway. Agad namang sinabi ni Amanda na tama daw si Tanggol, talagang napakagulo pag laging ganito. Kaya dito nakapagdesisyon itong ating bidang si Tanggol na kung ayaw nila Amanda Supremo sumali sa grupo ni Marcelo, hindi niya ito pipilitin dahil ayaw rin ni Tanggol na mapapahamak ang mga ito. Humingi ng tawad itong ating bidang si Tanggol at sinabi na sila na lang ang sasama sa grupo ni Marcelo dahil nararamdaman lang naman ni Tanggol ngayon na si Marcelo lang talaga ang may malaking
paniwala sa kanya na kayang-kayang umangat ni Tanggol. Sinabi lang naman ni Marcelo na sigurado ba daw itong si Tanggol na wag isama ang grupo ni Supremo, kakayanin niya nga ba daw umano? Ayon kay Tanggol, sisikapin niya at sisikapin niyang yumaman upang may lakas nga daw umano siyang ipaghihiganti ang mga taong nawala sa kanya at paghihigantihan ang taong may atraso kay Tanggol. Bumilib ng husto si Marcelo, talaga namang napapahawak sa balikat ng ating bida dahil bukod sa naawa ito ay talagang pursigido itong si Marcelo na tulungan si Tanggol. Kaya ang grupo ni Tanggol kasama ang mga bagong puganti ay napapasama ito. Hiwalay na sila ni Primo bago umalis. Itong si Marcelo talagang pinagalitan niya ng todo itong si Supremo kung saan ay nung unang ginulpi nga daw sa ni Primo ay hinayaan at pinalagpas niya ito. Pero kung sakaling mag-cross muli ang kanilang landas, ipapasok nga daw umano niya ang mukha nitong si Primo sa buwit ng aso. Yan ang ating aabangan dahil umuwi sila Tanggol kasama itong si Marcelo sa hideout nitong si Marcelo. At dito sinabi nitong si Marcelo na malaking tama nga daw umano ang ginawa ni Tanggol na hindi sasama sa grupo ni Supremo sapagkat wala silang mararating kung palagi nga daw umanong nagtatago ang naturang grupo. Samantalang itong si Marcelo ngayon ay masayang masaya ito, ngunit itong si Supremo ay talaga namang sinisi niya ng todo. Itong si Amanda tila nagkakatampuhan ang magjuwang ito kung saan dapat nga daw ay sumama na sila sa naturang grupo dahil hindi nga daw umano nila kayang makikipaglaban pag ganito lamang sila kaliit at wala na nga daw umano silang pera pampundar pa ng malaking grupo at pambili ng maraming armas. Kaya naman sinabi nitong si Supremo na mas maigi nga daw sana na umanib na lamang sila sa grupo nitong si Marcelo. Ngunit itong si Amanda ay biglang nagsalita. Natakot ba daw umano si Supremo sa ngayon na imbis magkakasama na sila? Kaya naman sa pagkakataong ito ay tahimik itong si Supremo dahil malaki din ang kanyang tiwala kay Tanggol na kayang-kaya nito dadalhin ang naturang grupo. At nakakaasa itong si Supremo na malayo pa talaga ang mararating nito. Kailangan nga daw umano ayon kay Supremo ay intindihin itong si Tanggol sapagkat hindi nga daw basta-basta at hindi nga daw biro ang nararamdaman ngayon ng ating bidang si Tanggol dahil nawala lang naman ang kanyang mahal na babae na si Bubbles. At itong si Mayor Celso hindi niya nga daw alam kung ano ang kanyang gagawin kung kay Supremo nga daw umano mangyayari ang lahat ng ito. Kung sakaling si Amanda ang mawala sa kanyang buhay ay gagawin niya rin daw ang ginagawa ni Tanggol, yung talaga namang planong malala kung saan ay kailangan niyang magpapayaman upang papanagutin niya ang taong may sala sa kanya. Kaya naman abangan natin dahil makukumbinsi lang naman ni Supremo itong si Amanda upang tuluyang sumama sa grupo ni Marcelo sapagkat magpapalakas nga daw umano sila upang may laban sila na harapin ang Red Phoenix sa grupo nitong si Lucio. Bukod sa Red Phoenix ay mayroon pa silang haharapin na ito nga si General Agustus Pacheco. Samantalang itong si Tanggol, sinabi na nga ng ating bida na wala na si Mayor Celso at si Bubbles. Dito agad ngang nalungkot ang mga kaibigan ng ating bidang si Tanggol pagdating nito mismo kung saan sila ngayon nag-hideout kasama si Marcelo. Hindi makapaniwala sila inting kung saan ay napakahirap nga daw umanong tanggapin. Umiyak ng todo si Tanggol nung kaharap niya na ang kanyang mga kaibigan. Talagang humagulhol ng todo dahil sinabi pa naman itong si Inting na napakarami na nga daw umanong pinagsasamahan nitong si Tanggol at Bubbles. Hindi nga daw buenas itong si Tanggol pagdating sa babae dahil ang una na nawala sa kanya ay si Mukang. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang pangalawang nawala sa kanya itong si Bubbles kung saan ay unti-unti na sanang napamahal itong si Tanggol sa babaeng iyon. Kaya naman itong mga kaibigan ng ating bidang si Tanggol ay napakalungkot nito dahil lahat lang naman sila ay nakakakilala
dito kay Bubbles, lalong-lalo na yung kaibigan talaga ni Bubbles, yung nag-iisang kapatid nilang bakla sa naturang grupo. Hindi niya nga daw matatanggap na wala na si Bubbles, dapat magkakasama nga daw umano sila sa naturang grupo sa ngayon. Kaya naman yan ang ating aabangan dahil itong si Tanggol ay buong-buo na ang kanyang desisyon na gagawin ang mga utos ni Senyor Pakundo upang siya ay tuluyang yumaman sapagkat hindi nga rin malulugi sila Tanggol. Bawat lakad dito kung saan ay malaki nga rin ang kanilang kikitain at yun ang iipunin ng ating bida kasama itong si Marcelo, dahil itong si Marcelo na ngayon ang gumabay ng husto upang magiging tama ang landas ng ating bidang si Tanggol sapagkat problemado ito kahit anong mangyayari. Ayon kay Marcelo, nasa likuran nga daw siya dito sa ating bidang si Tanggol, kaya abang-abang na lang tayo. Samantalang itong si Olga sa ngayon, dahil itong ating bida ay binisita niya ang paglibing mismo nitong si Mayor Silso at Bubbles, pero hindi ito sumama sa hanay ng nakabuntot dito. Agad ngang nagpapakita itong si Olga kung saan ay talagang desidido na ito sa kanyang plano na isuplong ang lahat ng kanyang nalaman, kung saan ay unang isusuplong nito ay itong ating bidang si Tanggol at ang susunod naman ay yung si Ramon Montenegro at itong si David. Ngunit si Rigor lang naman ang sinabihan ngayon nitong si Olga. Biglang lumihis ang target nitong si Rigor di magiba sapagkat si Tanggol nga sana ang kanyang tutugisin. Pero sa ngayon, nung nalaman niya na itong si David ay nagpanggap bilang tanggol kay Ramon Montenegro at buhay si Ramon, kaya naman agad inalam ni Rigor dito kay Olga at mismong tinanong niya pa ito ng paulit-ulit kung totoo at kung sigurado ba daw umano itong si Olga sa kanyang pinagsasabi, sapagkat itong si Olga sa ngayon ay desperada na ito. Muntik niya pangang tustahin ang kanyang sarili, pero naisip niya na kailangan niyang ipaghihiganti ang kanyang dalawang anak, kaya naman sa ngayon nilaglag niya na ng tuluyan itong si Ramon Montenegro at itong si David. Walang kamalay-malay dahil ayon kay Rigor di Magiba, hindi nga daw siya maniniwala dito kay Bing, pero kung sasamahan nga daw siya nito at ituro upang matutunghayan niya talaga kung totoo ang pinagsasabi nito. Agad namang sumagot itong si Olga kung hindi nga daw umano maniniwala itong si Rigor mismong sasamahan niya ito sa mansyon ng mga Montenegro. Total, wala na nga daw umanong silbi ang kanyang buhay dahil dalawang anak nito ay burado na sa mundong ito. Ngunit itong si Rigor ay desidido rin ito sa plano, kaya naman sinamahan agad nitong si Rigor itong si Olga kung saan ay talagang natutunghayan niya. Gulat na gulat itong si Rigor sa kanyang nakita habang kumakain kasi itong si Ramon Montenegro at itong si David kasama itong si Julio. Talaga namang hindi makapaniwala dahil agad ngang tinuro ni Olga at sinasabi niya dito kay Rigor di Magiba. Ayan nga daw umano Rigor, naniniwala na nga ba daw umano ito dito kay Olga dahil mismong kitang-kita ba daw umano ni Rigor sapagkat ito nga daw ay si Ramon at David habang kumakain ang dalawang mag-ama daw kuno, dahil ayon kay Olga nagpanggap nga daw umano itong si David bilang tanggol dito sa mga Montenegro, kaya sa ngayon ay papa na nga daw umano ni David itong si Ramon at lulo na ni David itong si Don Julio. Kaya naman itong si Rigor di Magiba ay talagang nanggagalaiti ito sa galit. Talagang halos lumuwa ang kanyang mata, gigil na gigil sa kakatingin dito kay David habang itong si Bulit ay nandoon lamang sa may gilid na katayo. Walang kamalay-malay habang sumisilip itong si Olga kasama itong si Rigor di Magiba. Kaya naman napapasabi na lamang itong si Rigor na napakademonyo nga daw umano nitong si David dahil inaasahan niya nga daw umano na itong si David ay napakatinong tao dahil ito nga lang daw umano ang kanyang pinapaaral ng gusto. Ngunit sa pagkakataong ito ay napasabi itong si Rigor na hudas pa nga daw umano itong si David kaysa sa kanyang kuya Tanggol, dahil bakit nga daw umano nagawa ni David ang mga ganitong gawain at paano nga daw umano nalaman itong si David na itong si Ramon Montenegro ay tatay ng ating bidang si Tanggol, dahil wala nga daw umano nakakaalam bukod lamang kay Marites at Lula Tinding
at itong si Lulunoy at Rigor na rin. Kaya naman sa pagkakataong ito ay yayariin nga daw umano ni Rigor sapagkat hindi niya nga akalain na buhay pa pala itong si Ramon Montenegro sapagkat pinaslang niya na nga daw umano ito nung nakaraang taon lamang. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi niya na nga daw umano papalagpasin, talagang yayariin niya na itong si Ramon Montenegro, lalo na itong kanyang anak na itong si David sapagkat napakademonyo nga daw umano nitong si David dahil hindi niya nga akalain na ang trabaho pala nitong si David ay napakalaking kalukuhan. Kaya naman itong si Olga ay agad niya itong inutos. Ano pa nga ba daw umano ang gagawin ni Rigor? Kailangan niya nang tumawag ng napakaraming mga kapulisan upang uubusin ang mga Montenegro. Total, wala na siyang pakialam dito, agad namang umalis itong si Olga sa naturang lugar. Talaga namang nagmamalinis itong si Olga, talagang nambubulabog ito ng todo. Kaya naman abangan natin dahil matinding bakbakan ang mangyayari dyan at magugulat itong si David na makita niya ang kanyang tatay na itong si Rigor Di